matanong ko lang, kasi nabanggit mo nga kanina na parang technically, yun nga, yung mga corrupt government officials ngayon, medyo sinayang nila yung Oh, yes. pinaghirapan ng mga revolusyonaryo natin. Uh-huh. Pero yun nga, sir, kung may trace mo lang sa pag-aaral mo sa history, where did we go wrong? Oh, that's a good question, no? Ito yung mga recent, what do you call this, realizations ko, a few years, in the past few years, I mean. Dahil nakakasama ko rin yung, may isang no, kaiba ko siya ng politika, pero lagi kami nag-uusap, si Professor Vanny Biernas, no? Maganda yung maganda yung mga usapan namin about this. So siguro kailangan makita yung halimbawa, nung unang panahon, ano ba nangyari sa leader na Pilipino? Ang leader na Pilipino ay isang bagani. Dahil ang dato, yun yung pinakamagaling na bagani. So yung warrior na pinakamagaling, yun yung nagiging dato. So ano ba yung bagani? Si Seo Salazar, sinabi niya na batay yan sa mga konseptong Austronesian, Berani, Bagani, Bayani, Wani. Sa Javanese, ang Wani ay nagsisilbi o tumutulong sa kapwa nang walang inaasahang kapalit. Oh! So, Galing, no? at nagsasaayos ng lipunan kung ano yung dapat isaayos. So, kaya nga tawag natin sa sa government employee, kawani. Kawani. Oh! 'Di ba? Kasi bawat kawani ay bayani, 'di ba? Now, ang problema, okay, yung dato bilang pinakamagaling na bayani, siya rin yung nagpapamudmod ng ginhawa. Bakit? Dahil tandaan natin, nung panahon ng mga ancestors natin, ano yan communal lang lupa. Oo. Ibig sabihin, technically, pag-aari ng dato yan. So, pag-aari ng dato ng lupa, sabi ni Seo Salazar, no? Pag-aari ng dato ang mga bangka. So, ano ang role ng dato? I-facilitate na yung mga lupa na yan, yung mga bangka na yan, magagamit yan para guminhawa ang tao. So, kaginhawaan yung pinamumudmud ng dato. So, problema, darating yung Spanish. Ito talaga yung, kahit ano pang sabihin ng iba, kolonyalismo talaga yung dahilan. Despite yun, okay, mayroon tayong culturally nakuha sila kanila na maganda. Yung kolonyalismo talaga yung dahilan kung ba't nagkanda hetot-hetot tayo. No? Alam mo, sa totoo lang. Kasi, una, nung nagkaroon ng colonizer, kino-opt yung mga dato na maging mga tax collectors ng tao. At yun sila yung mga naging local officials. Gobernador Silio, Cabeza del Barrio, ganun. So, ang nangyari doon, naging kinasangkapan sila ng colonizer. Tapos, kinailangan ng mga dato na ito, na tinatawag na ngayong prinsipalya, na kasangkapanin ang mga colonizer para makapagpamudmud sila ng ginhawa. Oh! So, akala nila, ginagawa nila yung role nila. Correct. So kumbaga, they have to tawag dito, kailangan lang makipag-ulayaw. Sorry for the term, no, napakapangit, pero makipag-ulayaw sa kalaban para mag-survive, number one. Number two, para makapagpamudmud ng ginhawa. Para magpatuloy yung kayusan. Of course, puputulin dapat yan ni Andres Bonifacio. Kaso, di ba una, pinatay si Andres Bonifacio. Yung mga sumunod, bagamat ako, hindi ko naman tatanggalin yung pag-ibig sa bayan ni Emilio Aguinaldo. Yes. Pero may mga kasama talaga siyang ulol So, nakakalungkot yun. At ang nangyari ay, yung mga lukulukong kasama niya, sumama sa Amerikano at the time na biglang mananalo na yung Amerikano, di ba? At ang nangyari doon, yung isang henerasyon na yon na dapat, just imagine, Senator Juan Luna. Yes. 'Di ba? Sa Senado sa unang Philippine Assembly. O kaya si Senator Marcelo H. Del Pilar, 'di ba? Mga senador natin sila noon, halimbawa. Hindi nangyari kasi patay silang lahat . Patay lahat yun yung henerasyon na yun President Jose Rizal, patay. Walang. So, anong nangyari? Nung tinignan ng mga next generation of leaders, yung mga bata, nung panahon na yun, una, ubus yung henerasyon kasi una, ang bata lang ng life expectancy nila noon Mga 40 years old, namamatay na sila sa mga sakit, gano'n. Sa gera.
So yung next generation of leaders, very young leaders. Sabi nila, kapag ginaya natin yung mga yung mga ating mga Bayani. hardcore na mga bayani na gusto talaga nila ng kalayaan at ayaw nilang sumama sa dayuhan, mayayari tayo. Hindi natin madadala ang bayan sa kasarinlan. Oo. So, sabi ni Professor Ibiernas, yun ang inisip ni na Manuel Quezon. Nina Sergio Osmeña. Oo nga. Na, okay, kung ang gagawin natin, magko-co-op ulit tayo sa Amerikano, we will get what we can. Patronage politics na yun. Totoo. So, yung patronage politics from the colonizers, Spanish and American, nang ma-establish ni Quezon yung Philippine government, Commonwealth, nung may national government na tayo, dala-dala niya yun. Hindi naman siya nag-imbento nun eh. Yung patronage politics, yung mga ganyan. Pero, yan yung, kasi parang quid pro quo eh. Hindi ka pwedeng maging leader kung wala kang pera. The way elections are run here. And also because, kailangan ka mo magpamudmud ng ginhawa. So, yung bayan natin, kailangan ng ginhawa, ang way ng politiko para manalo, instant. Bigay, Magbigay ka. Ayuda. Sa election pa lang magbigay ka. Ayuda, ganyan. So, sa importante kasi sa tao yung kaginhawaan at hindi mo sila masisisi. We are a nation so deserving of so great things but we are deprived. Sobra. So, Brad, alam mo, sisisihin mo ba yung tao na bobotante sila na syempre, kung bibigyan ka ng 500, ngayon nga, malaki na daw yung 5,000 na daw, 10,000. Ay, Brad, yung 10,000 na yun, kung Laking gutom tulong ka, di ba, kukunin mo yun. I mean, I'm sorry, I mean, Psychologically speaking. yes, may prinsipyo, di ba? Pero, kawawang taong bayan kasi, di ba, hindi naman, alam mo yun, hindi nila mararanasan yun eh. Kung magaling yung mga leader natin na talagang nagsilbi talaga sila, talagang yun ang magiging sana na kaginawa natin. Pero so far, hanggat hindi nangyayari yan, yun, yung mga binibigay ng politiko, yun yung kaginawaan. At hindi mo sila masisisi. So, sinong sisisihin natin? We have a very good constitution but a very bad political system. Hindi na So, implement. oo, hindi na implement ng maayos. Saka yung kailangan gastusan ng eleksyon, nangangampanya, kailangan ng contributions, babawian mo kapag ka ikaw yan, babawian mo talaga yung coffers. O ikaw ay kukuha ng suhol kasi daming mawala sa'yo eh. So, I wish and we should start with the elections. Dapat yung mga eleksyon hindi gumagastos ang politiko. Totoo yun. Bakit hindi ang gobyerno ang magbigay ng slots for campaign? Yun nga. 'Di ba? O sila ang magbigay ng mga, 'di ba may mga pinapadala sa ating leaflet. So kaya may isang website na gagawin ng gobyerno na yung mga plataforma nandun. Yun ang basahin. 'Di ba? Hindi na magbibigay ng mga pamaypay sa bus station. Totoo yan. Gastos yan eh. Oo. Yun nga po yung lagi sinasabi ko na the more kang nakakakita, kasi tuwing nakikita mo lalo yung mukha nung kumakandidato, sabi marami siyang budget. Exactly. Malabong i-invest niya yan na ganyan bilyones para sa magkano sahod ng senador, 250,000, 350,000 naman. So, ibig sabihin, nag-i-invest talaga sila at yung mga nagbibigay sa kanila ng pera, hindi pwedeng mananalo sila doon na hindi hingi ng pabor yun pagka nandyan na sila. Kaya, mas mag-ingat po tayo. Pag nakikita nyo yung politician, maraming budget, naku, mas kabahan ka na dyan. Yan ang yan yung for the longest time, yung sinasabi ni, I'm sorry to say, no, hindi ako komunista, pero may matututuhan ka din doon sa sinabi ni Jose Maria Sison doon sa Philippine Society and Revolution. Yan yung burokrata kapitalismo. Yung ninegosyo nyo ninegosyo ng kapitalista at politiko yung pamahalaan. Diba? Rent seeking, diba? And all of that. So, yan ang yan, diba? Tatlo yung, kaya tama yung analysis niyan, in a way, in a Marxist sense, tama yung analysis niya ng lipunan eh. Na may tatlong problema yung bayan. Imperialismo, ibig sabihin, nakikialam yung kolonyal na mga powers. And today, yung mga hegemon. Hegemon. Hindi hegemon, hindi Pokemon, hegemon. No? Hegemon. Yung mga malalaking mapanaklaw na mga bansa tulad ng Estados Unidos at China. Diba? Imperialismo, feudalismo yung isa.
which is hindi ang Pilipinas hanggang ngayon, sinulat to ni Jose Mayor Sison late 1960s. Hanggang ngayon, parang hindi pa tayo nagpupunta sa industrial capitalist wala society. pa. Wala, Agriculture pa hindi rin, oo. agricultural at hawak ng mga mayayaman yung mga lupain. And then of course, bureaucrat capitalism. Ninenegosyo yung pamahalaan. Yun nga eh. So yan talaga yung nagpapahirap sa Pilipino. Opo.